napaka-special nitong recording natin kasi meron tayong inimbitahan na talaga namang expert sa industry, especially dito sa Philippines. Isa siya sa mga tao na lagi ko nang sinusundan dati. So, hindi ko pa siya nabimit pero nakikita ko na yung mga vlogs niya about sa link building, especially nung nag-start pa lang ako. Ito yung lagi kong binabasa and then sinasuggest ko rin sa team namin para gawin namin yung mga strategies niya. Kasi meron siyang vlog na for link building dati and marami na rin siyang na pag-speak ng mga conferences and nakasama ko din siya sa isang conference nitong I think 2020 or 2019 yung sa PipCon Live. So doon ko siya first time na meet pero ayun, na starstruck ako kasi lagi ko na siyang sinusubaybayan dati dun sa mga vlogs na ginagawa niya. And without further ado, sasabihin ko na kung sino, si Sir Jason Asidre. Welcome po sa ating SEO Kwentuhan Podcast, sir. Thank you. Thank you for the invite. Okay. Salamat po at napagbigyan niyo kami ng time. At ang magiging topic natin para to sa mga beginners, intermediate, no, na nakikinig sa atin. Kasi kadamihan, sir, na nakikinig sa atin, mga freelancers na SEO nag-start pa lang. Kaya maganda siya. Ang episode natin ngayon ay paano ba mag-come up ng isang effective SEO strategy? Yeah. Very exciting. Yeah. So, bago tayo pumunta dun sa topic proper natin, sir, bigay lang po kayo ng konting background. Paano ba kayo napunta dito sa SEO? Medyo mahaba siyang kwento, pero basically by accident. Since I started back in 2006 siguro, pero hindi SEO. Parang I had this writing side gig. Kasi before, parang yung first profession ko talaga is professional gamer. So I started back in first year college. Bale, hindi pa uso yung, kasi nga, sobrang laki na ng kinikita ng mga nasa esports. Pero during our days, parang meron lang kaming managers and then may mga national level tournaments na nakakasali kami since medyo may exposure nga yung managers namin sa community. And back then, parang instead of opting sa college path ko, I decided to drop out and focus solely on my professional gaming career. Tapos, since hindi siya ganun ka-lucrative noong time na yun, parang kailangan ko rin humanap ng pagkakitaan. And fortunately enough, one of our managers, actually up to now, very active siya sa local community ng digital marketing, si Bingo Ventura. Hinire niya ako kasi meron siyang project and mostly about web content writing. Since medyo okay naman ako magsulat nun, that kinuha niya ako. Tapos after a year or two, after a few months, naging editor niya ako. After a year, parang ako ni operations manager niya. Then, we parted ways kasi medyo bumalik ulit ako sa gaming. Parang I wanted to try to achieve something more pa dun sa career na yun. So, parang I had to decide na, okay, kung mag-focus ako sa gaming lang talaga. So, yun. But eventually, nangailangan na rin ako ng pera. So, nag-try ako mag-search ng mga trabaho online. I don't remember kung sa JobStreet or somewhere else. Pero, basta I applied for a writing position. And then, yung parang HR nila, nung review nila yung CV ko, parang they noticed na parang mas fit daw ako maging SEO. Tapos, they asked if I'm interested to try. So sabi ko, medyo wala akong idea kung ano yun. Pero since kailangan na talaga ng cash flow, so I tried. Tapos sabi nila, sige, bigyan ako ng two na paid na bibigyan lang nila ako ng sobrang daming e-books. Tapos basahin ko lang as much as I can. And doon nagsimula. Parang ang dami kong binasa. And since medyo mabilis ako ma-addict eh. So, while reviewing, since karamihan na nakikita ko, parang kailangan ko rin talaga i-apply. So, within that 2 weeks, nag-start din ako ng sarili kong website.
Parang yung pangalan website is Fast Switch yata. Fast twitch Parang, pang ano talaga, no? ah, pero yung target ko doon is parang blog about how to learn new skills fast. Parang ganun. Kasi Nice. similar siya doon sa mismo na experience ko ng time na yun eh. Tapos yung Mhm. pinili ko pa na platform, Joomla. Hindi pa Joomla, WordPress. okay. Baga hindi pa WordPress yung pinakasikat na. Kasi mga ano yun, 2010. Oo, oo. And then, Ayun. after that, yun eh, parang 2 months na ako sa company na yun eh. Kasi parang natanggal din ako after 2 months. So, yun yung first time ko na maging employee for an agency. Kasi agency yun eh. Mhm. So, at least ma-experience ako sa process development nila, mga ganun. Tapos, natanggal ako kasi may inassign na client sa amin na ako yung last na pumasok. And then, nung finire sila ng client na yun, parang company policy nila is kung sino yung newest member, siya rin yung first to Ah, go out. Parang ganun. Kasi since ako yung pinakabago, ako rin yung pinakaunang tatanggalin. mm. Pero parang a couple of days lang, may nag-headhunt sa akin eh. Yun na, yung up to now client ko pa rin sila, yung Double Dot Oo, Media. nice. Parang yung test na ginawa nila sa akin, parang pinagawa nila ako ng audit, parang comprehensive audit sa isang website nila. Tapos yun na yung ano, parang deciding factor if they're gonna hire me as an in-house na. So Okay. yun naman yung experience ko na naging in-house SEO ako. Parang yun, similar to Jello na isa in-house for Canva. Ako, Mhm, in-house ako for ano, three of their brands, which mhm. was Afilorama, Traffic Travis, and Salehu. Na Nice. up to now, client ko pa rin. Nice, nice. Long-term client sila talaga. Uh, Tapos, nung time na yun, doon ako nag-start mag-vlog ng personal journal ko. Kasi yung Kaiser the Sage, Mhm, ginawa ko siya kasi hindi ko rin talaga ma-test lahat ng gusto kong i-test dun sa sites ng client. So, for me to be able to do more for that work, kailangan ko mm. talagang mag-invest. And kinaganda nun kasi actually, nung nag-start ako mag-vlog, wala talaga akong intention na sumikat. Kasi may mga binabasa rin ako ng ibang vlogs nun eh. Parang Mhm. marami rin ako idol na SEO SEO vloggers nung vlogs time din, na yun. okay. Ah, and karamihan na napupulot ko sa kanila, parang rin-remix ko lang na, uy, parang okay kung Mm. nakita ko. Nabasa ko Oo, kaya na. Parang, nung hindi pa sikat yung Broken Link Building, wala pa siyang actual na pangalan. Nabasa ko na siya somewhere sa Sear Interactive. Tapos, yung nagsulat nun, isa sa mga employee nila na hip din. Pero hindi siya tumagal sa industry. Pero sobrang, basta napaka-creative lang talaga niya na nakapag-come up siya ng ganong strategy. Na yun nga, yung focus mo is finding broken links nice. from pages na you want a link from. Tapos yun yung parang angle mo for reaching out. Kasi Oo. basically, yung mga ganong klaseng nababasa ko, parang sobrang ayoko sila makalimutan. Kaya nag-start din ang sarili kong vlog para if hindi sa may future companies ako nahawakan, maalala ko kung ano yung mga pwedeng gawin. And Mhm. siguro mga a month after ng vlogging, biglang may mga nag-inquire na. And siguro mga 6 months after, parang doon ako parang nagde-decide kung ikikip ko pa ba yung full-time ko na in-house na SEO work or mag full-time na ako, freelance consultant. Pero siguro it took me a year before I finally decided na okay, sige, mag-resign na ako. Tapos mag full-time na ako na freelance consultant. Mhm. Pero actually, hindi yun yung nangyari. Kasi I attended the first SEO meetup event ng SEO Org Philippines. Mhm. And Kailan po yung year na yan? Hindi ko 2010 din maalala. siya eh. Oo, tama. 2010. Tapos, doon ko first time na-meet si Shansi. Pero Oo. nag-usap na kami nun kasi alam ko na from the Philippines si Sean. Tapos, Mhm. nung nag-vlog ako, hindi ko alam na may SEO community sa Isa. Philippines nun. Parang Oo. ang alam ko lang, mga sinusundan ko lang nun, sila Rand Fishkin, sila Will Reynolds, puro mga parang mas exposed ako sa global audience and yun nga, mga global publishers and siguro, basta sabi natin influencers na noong time na yun, sobrang
unaware ako na, okay, meron pala mga SEO sa Pilipinas. Kala ko dalawa lang kami niyan. Meron din ako ganyan feeling nun eh. Tapos nung ano din ako, attend sa mga conferences, doon ko rin nalaman na parang ang dami rin pala magagaling na SEO. Oo, ganun. Kala ko konti lang. Ganun. Tapos, nung inattend ako na first meetup nun, yung mga tao nun, yung mga real OGs talaga, sila Tim Tyron, sila, Okay. Sila Sir ah, Bench. sila Sir Benj, sila Juanito Hasela. As in, mga ano talaga, mga veterans, saka magagaling din talaga. And parang na, parang naaliw ako dun sa event na yun. Kasi nung na-meet ko na sila, may after party pa. So dun sa after party, nag-share na rin talaga yung mga tao. And parang, yun nga, doon ako namulat na, okay, may pera pala talaga dito sa ginagawa ko. Kasi parang karamihan sa kanila, parang ang dami rin talagang parang maraming katas ng SEO. Like, yung isa sa mga pinaka-popular figures dun sa community na yun, si Ellie, na yung basta sobrang galing kasi yung pinagkakitaan niya is meron siya mga websites ng flash games. Noong time na yun, Oo, Flash. Uso pa Flash nun eh. Time na yun. uso pa flash games na yun. Eh. Noong time na yun, parang, well, parang sobrang out of the box siya para sa akin noong time na yun. Na, okay, parang di ko naisipin eh, na talaga kumita through ads kasi since yung target audience mo, mga bata, na Mga click-click. naglalaro. Oo, yung mga Y8 ba yan? Ganun ba? Mga ganun, mga Y. Ah, So, nakakaaliw. Tapos, nice. even yung yung isang parang workmate ko sa in-house work ko nun, sa Media, si Mike Antiga. Ngayon, lawyer na siya. Mm. Tapos, dati yung sideline na naman, parang bili siya ng bili ng domains, tapos ibebenta niya pagka Tapos yung hinahunt niya na domains, yung mga pasikat pala na artista. Nice. Parang di mo ko na, si Vice Ganda, parang pasikat pa lang. Bibili niya kagad yung viceganda.com, parang ganun. Tapos maglalagay lang siya ng mga images ni Vice Ganda, parang ganun. Galing ah. Galing. Galing nga. So, ayun, getting back to my story. Yung sa meetup na, doon ko na-meet yung business partner ko, si JP Prieto. Okay. So, since parang ilan lang kami nag-iossi nung time na yun, so parang every other session, lalabas ako para mag-yossi. Sila lang din nakasabay ko, si Lutz tsaka si JP. Pero parang before going there, kilala na raw nila ako. Parang nababasa na raw nila yung vlog ko. Yung vlog, oo. Tapos, hindi talaga sila SEO eh. Pero they were planning to start their own agency. Pero si JP, parang more on parang e-commerce yung background niya. Parang operations manager siya ng isa sa mga malalaking e-commerce brands din sa Pilipinas noong time na yun. Pero parang gusto na niyang mag-start ng sariling agency. And parang doon kami nag-start. Tapos after nun, parang message lang sa Facebook. And then, yun, nagkayaan, inom. Siguro mga week after lang yun, nung meetup. And then, parang doon kami parang nag-jive na, okay, parang since ang dami yung pumapasok sa akin inquiries, hindi ko naman kaya lahat. Baka nga, it's time to grow this bigger. Tapos yun, nag-start namin ng agency, then from there, dire-diretso na hanggang ngayon. Pero umabot kami na siguro mga yung first 3 to 4 years ng agency namin, parang yung goal talaga namin is growth. Na parang gusto namin lumaki. So umabot kami ng mga 45 people din talaga sa office namin. Dami din Pero mas masakit nga sa ulo. And nung time na yun, 2014 siguro, parang mas na-feel namin na mas tama sa amin na mas maging lean lang. okay. Kasi parang nag-iba rin yung objective namin as a group. Parang collectively mas gusto namin yung nakakapag-prove talaga ng results. Kasi at first yung approach namin is to get as many clients as we can, tapos hire as much people as we can, parang ganun. Kaso yung naging problema nun is yung quality ng work na. Tapos lahat kami parang nagmamadali, lahat kami stress lagi. And yun, parang ang hirap bantayan nung culture ng office. Kasi syempre, ang daming bagong taong pumapasok na hindi talaga namin na-mold yung ano ba talaga yung organization namin. So that's when we decided to trim down. Tapos even sa clients, mas naging choosy na kami na parang may certain
industry, may certain niche and Mm-mm. industries na gusto namin yung talaga may proven track record kami or may existing network kami para hindi ganun kahirap yung trabaho Oo. for us. Ah, ayun. Tapos, Thank you sir dun sa ano, binigay mong idea na yan. Kasi ako, sa ngayon, nagbi-build ako ng agency ko din eh. And I think, isa rin yan sa mga problem na sasalubungin ko sa PAT. Kaya maganda na ano mo rin siya. Na-touch mo kaagad para kahit na heads up ako na ganun yung gagawin ko. Kasi yeah, sa ngayon, talagang hire ka lang ng hire basta merong client na potential, di ba? yeah. Pero Al- pagdating al- pala sa ano, yeah. Although I'm not saying na hindi siya okay na route kasi it really depends on you. Eh. For mm, us kasi, pareho kaming family man na ni JP na mm, umabot kami sa point na pati weekends namin kinakain na ng work. okay. So, in order for us to free up some time, kailangan namin bawasan din yung stress. Pero, Mm, there are some people din talaga na built for growth. Na tipong kaya nila yung grind and stress na kasama ng maraming tao and maraming clients. And mm. all boils down din talaga to process development. If Ah, early on pa lang, you're able to build modules or mga process modules that SOPs. you Mm, can pass on to your right hand or the people down next down parang down the line ah, parang mas mapapadali yung work mo kasi yung growth naman it's all about delegation talaga eh. And yung sa amin nun, kaya kami nahirapan kasi yung nag-focus kami sa medyo high level tsaka mga highly technical talaga na campaigns na more often than not ako lang talaga yung parang nakakagawa or kung ipapasa ko man parang kailangan pa rin na nandun ako sa mga parang weekly or monthly calls syempre parang wala siya kumain ng oras ko and noong time na yun parang focus din ako sa marketing ng agency namin. Kaya nga, mm, yun yung isa sa mga reasons kung ba't very active ako before sa writing. Sulat ako ng sulat kasi parang part siya ng trabaho ko parang as one of the heads, parang inako ko yung responsibility to market our agency. And parang yung kasama sa mga talagang task siya. Na tipong every week kailangan nag-research ako, susulat ako, nagte-test ako, parang ganun. Pero nice. for me, yun yung happiest na part ng job eh. Kasi Mm, parang ang dami matututunan, dami mo na-explore, tapos ang dami mong eureka moments. So, and even for a freelancer, ako nung freelancer pa lang ako, parang for me, yun din yung happiest times ng job ko talaga eh. Na parang medyo secondary yung pag work sa clients. Parang, na-enjoy ko talaga yung yung ang dami mo tinitest, tapos may tinatry ka i-discover, tapos ah, once na may makuha kang bago, tapos i-apply mo na sa clients mo or sa sarili mo site, parang mas may added pa na excitement dun. So parang maganda siyang circle. oh, I would say ito yung sa rin sa mga naging inspiration ko nung nag-start ako, lalo na nung naging SEO manager na ako, no? Na parang nag-add ako ng research and development phase dun sa amin. Kahit na meron ka ng mga clients na ginagawa na araw-araw may task. Pero yung research and development, ito yung kakaiba. Tapos madalas, ano nga, yung galing sa vlog mo sa Kaiser Decision strategy na ginagawa namin. Especially yung sa link building. Yan, sa'yo ko rin natutunan yung broken link building, pati yung mga data-driven approach. Yan, tinatry namin talaga yan until now dito sa agency na kami na-manage ko ngayon. So, ayun, sir. Sa dami ng challenges agad na binigay mo, pati tips, meron pa bang mas pinaka-challenging na na-experience ka? Tapos, paano mo ba yun na-solve? Ako, top of mind kasi parang yung pinaka-challenging talaga sa akin ever since is yung pag-handle ng multiple clients. Kasi parang, yun din yung sa line of work ko as a consultant, parang kung marami kang clients na hawak, nahati rin talaga yung yung parang yung utak mo. Kasi when you're a consultant, especially if you're managing strategies for multiple clients, ay yung mas leaning towards ka sa experience and yung creativity mo kasi magkakaiba din naman ang situation yung mga clients sa hawakan mo. And yung medyo nakakapagod dun is, yun nga, sino yung pa-prioritize mo. Although ako,
ever since mag-ginagamit ko yung Eisenhower matrix. So, sino yung pinaka-urgent, sino yung pinaka-nag-expect ng report agad this week, syempre yun yung unahin mo. Tapos yun, yung level ng parang reward for that certain task. Parang lahat yun kaya gawin. Pero of course, minsan na ano, parang nadi-disengage ka dun sa task kapag biglang may naisip ka na, uy, parang pwede ko rin gawin to dun sa isa pang client. Ah. So parang minsan parang maraming distractions within you pagka ganun yung setup mo na maraming awang clients. And I think yun yung isa mali ko na nung nag-start kami, parang never kong naging priority yung paghanap ng parang extra hand to help me dun sa mga medyo mas technical na. Kasi minsan, parang kahit ako nahirap, isa sa weakness ko, parang hindi talaga ako magaling magturo. Kaya nga sa office namin before, meron kami magaling talaga mag-train. Actually, tatlo sila na magaling mag-train. Pero yun nga, pagka tipong high level na kausap na client, parang ako yung madalas na nakatoka. So, kaya nung time namin yung office pa namin nasa QC, morning to afternoon, nandun lahat ng tao. Tapos darating ako, siguro mga 3, 4, pagkwentuhan lang, tatambay, makikipaglaro. Kasi after office hours, naglalaro pa kami ng Day of Defeat. Para siyang Counter-Strike. Okay. Tapos pagka nag-uwian na yung mga tao, doon pala ako mag-start mag-work. Kasi parang, sinasabay ako ng oras yung mga US clients namin nun. Tama. So parang ako lang sa office nun. Or minsan may mga sumasabay sa akin, makikitambay lang. Tapos, yung iba naghahabol ng trabaho. Tapos ako, parang busy lang din sa sarili kong mundo. Pero, yun nga, yung mali ko nun, doon time na yun, sana yung mga sumabay sa akin ng madaling araw, sila yung mga tinutukan ko, na pinakita ko, ito yung ginagawa ko. I think agree ako dyan kasi na-experience ko din na sa pagpasa ng task, yung tinuturuan mo minsan nai-stress ka kasi pag hindi nila nakuha yung process na ginawa mo, ganyan, or medyo mabagal yung pag-pick up nila. Isa rin talaga sa problem ko na-experience ngayon. Buti na lang talaga yung partner ko dito sa business, si Wifey. Matyaga siya sa ganyan. So, minsan, SEO na rin kasi siya and halos sabay din kami. Kaya, siya yung pinapagawa ko ng process namin. Ayun. Ako, para sa akin, yun yung tricky. Kasi, gumagawa rin ako ng mga process documentation, ganun. Pero minsan din talaga may mga tao na iba yung learning style na tipong hindi enough yung meron kang process modules na susundan lang nila. Parang minsan, kasi yung, na-mention mo kanina si Kyle, siya yung pinaka number 1 employee ko. Parang nag-work together na kami ni Kyle before pa ako mag-start ng agency. Kumbaga freelance pa lang ako. Nakuha ko na si Kyle. And yung maganda kay Kyle kasi nun, parang hindi ko siya tinututukan turuan. Kasi parang pagka may binigay ako sa kanya na task, parang nagigets na niya on his own kung para saan siya. So parang minsan din siguro, depende. Kung may bala ka na mag-build ng sarili mong team. Minsan, before ka mag-start, kailangan mo rin yata para mag-formulate ng ideal teammates na ano ba yung mga ideal sa'yo, yung mga fast learner, minimal na supervision lang yung kailangan. Yeah, mga soft skills na yan. Na tipong sobrang analytical nila na pag nagbigay ka ng task, gets na nila kagad kung para saan yun. Hindi yung kung paano gawin. Kasi most of the time, pagka agency tapos yung parang model nyo is assembly line na tipong magbibigay ka lang ng task, huwag mo na intindihan kung para saan yan, basta gawin mo lang. Parang ganun. And meron naman na parang gusto mo na mag-move up sila ng ladder quickly kasi alam mo na mas kailangan mo sila sa mga mas higher level na tasks. So yun na yung parang kailangan matyaga ka rin talaga magturo and explain na kaya natin ginagawa to kasi ito yung result na to, and then yung result na to, parang ito yung contribution na sa overall na parang overall na campaign, parang ganun. And feeling ko, yun yung nung time namin, siguro na-explain ko siya, hindi lang siguro nag-leave ng mark kasi yun nga, karamihan sa mga tao namin nun, na-stuck din sa menial tasks like outreach emails, prospecting. Yung mga madadali. Mga madadali. Pero
ayoko i-underestimate lang kasi medyo, ano siya, nakakapagod din. Kasi kahit ako Time hanggang ngayon, consuming yun eh. Oh. ah, hanggang ngayon nag-outreach pa rin ako eh. Ako pa rin gumagawa ng sarili kong content. Ah, Ako pa rin nag-reach out. Especially sa mga tinetest ko, parang minsan nahiya ako na mm, ipagawa sa iba. sa Diba? iba. Oo. Yun. Speaking of ano sir, testing, may mga tips ka ba para sa mga beginners? Kasi usually pag SEO beginner, parang hirap pa sila mag-test. Sabi mo nga, may Mhm. mga companies na parang bibigyan lang sila ng task, tapos susundin lang nila kung ano yung nasa module. Pero paano yung mga gusto na mag-start ng testing? Ano ba yung mga tips mo na pwedeng sabihin sa kanila, especially dun sa mga metrics na dapat nilang tinitignan, yung mga components, tsaka kung paano ba sila makaka-formulate ng strategies? Yan. Yeah. Yung tricky kasi sa testing, especially pagka beginner ka pa lang, Mhm. ang pinaka-importante kasi sa testing, kailangan may access ka sa analytics and sa Search Console. Parang Mm. hindi enough yung yung meron ka lang mga third-party tools like Ahrefs, SEMrush, or yung mismong Google search Majestic. results. Yeah. So, well, for me, kung talagang serious ka sa ano, SEO as a marketing discipline, Mhm. or even SEM, parang kung gusto mo talaga mag-test, mas maganda mag-invest ka sa sariling website Okay. na Pero if that's not for you, sa current situation mo, kasi syempre, gagastos ka rin parang domain, hosting, Mhm. Mhm. kung feeling mo hindi pa yun para sa'yo, yung pwede mo gawin is yung ginawa ko lately, na, naghanap ako ng kung sino gusto ng free na SEO. Okay. Kahit Oo. 2 months lang. Kasi yun yung thinking ko nun eh. Kasi parang since yung lately yung tinatest ko is for post-March core update and yung Mhm. for for preparation for AI generated results. Result. Mhm. And mas madali siya, mas mabilis makakuha ng results if you're gonna work on existing websites. So yung ginawa ko, nag-post na lang ako na kung sinong interesado na mag-offer Nakita ko ako ng nga yun eh. Nakita ko sa Facebook. sobrang sobrang daming Nice. nag-message pero may napili ako ng dalawa. Sobrang Mhm. interesting din kasi medyo may brand na sila. Or Okay, okay. so mas madali gawan na ng campaign. Pero Alright. yun nga, for metrics naman, ako kasi yung pinatinitingnan ko ngayon is yung kung may results ba in terms of business related objectives, Mhm. mainly conversions, Mhm. and syempre, nandun din yung traffic. Tapos, in terms of keywords, hindi, mas binabantayan ko na yung share of voice, tsaka yung online Oo. market share. Na, kumbaga, collectively. Kasi, right now, ang hirap sukatin sabihin mo man na mag number 1 or 2 ka sa isang high Keyword. volume keyword. Parang, everyday, nagbabago rin talaga yung Babalik. Oo. rankings. Tama, tama. So ngayon, para mas na-track ko is yung keyword index na. Kumbaga, ano yung mga keyword variations nung top tier keyword na to, ano yung mga long tails na highly relevant dun sa keyword na yun. Tapos, Mhm. yung collective stats nila, yun yung measure ko. I So see. parang, yun yung mas ma-advise ko sa mga beginners na mas Mhm. tingnan nila na Yeah. kesa yung individual performance ng mga per keyword. Parang Tama. mas importante ngayon yung share of Vote. voice. Yung share of voice na yun yung nasa Ahrefs, di ba? Na may feature siya na Ah, i-compare ka sa iba't ibang competitors ah, organically. Yun. Paano naman malalaman kung effective ba yung SEO strategy mo? Gaano katagal yung hinihintay? Ito, question pala to from one of my students, si Vernon. Shoutout sa'yo. it depends Kasi merong mga test na within the day kaya mo makita agad yung result For instance, Mm. yung one prime example, yung featured snippet results na kunyari, gusto mong mag-rank sa featured snippets ng mga keywords na tinatarget niyo. Yeah. Pwede mo gawin, i-edit mo yung passage ng content wherein yun yung most likely mapipick up ni Google for featured Mhm. snippet display. Tapos i-edit mo lang siya pagka-update mo. Check mo lang after a few hours or minsan nga minutes Okay. lang tapos Mhm. search mo again sa search results para makita mo kung nandun ka na sa featured snippets. Tapos meron Ah, din
Tapos meron ding style para makita kung pang ilan ka. So, pwede mong gawin, search mo yung keyword, tapos i-minus mo lang yung site, Okay. tapos colon, Nice, nice, nice. kung sino yung domain na pinapresent dun sa Mm. featured snippet. Kasi yung gagawin ni Google, i-pick upin niya is kung sino yung next in line. Next Yun, in line, yes. makikita mo kung malapit ka na ba. Especially kung Tapos, yung tina-target mong keyword nasa top to 1 to 5 na, no? Parang madali na ah, siyang alamin kung pang ilan ka ba. yeah, very true. Tapos, yung ibang test, kagaya ng kunwari, dagdagan mo yung internal links, papunta dun sa page of sumagrang, Mhm. link, new links, kadalasan makikita mo yun mga makikita mo agad yung result na yun. Pero merong iba namang test na sobrang tagal. Like let's say you're gunning for a recovery. Let's say tinamaan ka ng HCU. Yan, Mal- yun, yan. malamang yung mga test mo nun, yung results makikita mo pa sa next core update. Next update, okay. Parang ganun. And you can also see the same thing for mga super high value difficult na keywords. Let's say, Mhm. kunyari, nasa finance ka or nasa ano, real estate, mga ganun na industries. Kasi kadalasan yung labanan dun is domain authority. Kunyari, nakita mo lahat na nagarang matataas yung domain authority. So, kailangan mo rin taasan yung or yung number of supporting pages. So, kailangan mo mag-come up ng topic cluster campaign. So, medyo matagal yung implementation. And of Oo. course, yung results, medyo matagal din. Galing. Mhm. Ayun. Okay. Salamat sir sa mga binigay mong strategy. Yung next question na-answer mo na din pero baka meron ka pang maidagdag. Yung ano pa ba yung mga simple but effective SEO strategy na pwedeng gawin ng mga beginners katulad ng sinabi mo sa featured snippet? Ngayon, para sa akin, yung pinakamadali is pag-update ng content. Okay, okay. Kasi nga, dati, eto, isi-share ko na secret ko ngayon. Dati, Ayan. eh, mahilig kami mag-update ng content, pero Mhm. para dagdagan. Dagdag Oo. ng dagdag. Ngayon, since nag-start yung March core update, yung Mhm. update namin ngayon, more on, technically hindi siya de-optimize eh. Hindi namin, Mhm. kasi parang ngayon, more on readability sa user experience na. So yung mga mahahaba, yun, tinatagal namin yung mga fluff na content, yung mga Content. Mhm. parang magsusurvive yung content kung wala to. Tapos yun, yung direct answers, parang kailangan i-review muna namin kung ano yung mga highly searched keyword na gamit Nice. ng mga tao Mhm. to land on that page. Tapos Mhm. we want to make sure na ma-access ka agad ng searchers Mhm. yung answer to that specific question. Mhm. Tapos, yun, maliban sa pag-trim down, pwede mo rin na i-separate yung ibang sections. Let's say na etong subsection na to, parang pwede na to na sariling topic na lang yan. So, Mhm. yun, parang copy-paste lang yun. Gagawa ka ng bagong page sa site, tapos copy-paste mo lang yung section na yun, lagyan mo ng title, dagdagan mo ng konti. Mhm. Tapos, yung iba pang madadali is, yun, internal linking. Kasi malaki value rin talaga internal links. Eh. Mhm. Kailangan mo lang din talaga maging strategic sa kanya na yung mindset kasi doon, more on magkiklik ba yung visitors sa internal links na to? And Okay. most of the time, makikita mo siya as an experience kapag nag-browse ka na ibang website. Okay. Okay. Ginagawa kong exercise doon is silip ako na ibang website, tapos talagang babasahin ko yung content nila, tapos i-take notes ko kung ano yung mga clinic ko na internal links. Tapos yun yung itatry ko i-implement sa amin na okay, ganito yung ginawa niya. Hindi Ah, yung read more or kadalasan mas mahaba yung internal links ay mm. yung anchor text, parang mas mahaba yung anchor text. So yun, parang sobrang dami madadali gawin ngayon na malaki yung impact. Nice. Thank you, sir. Bigay lang ako isang example dyan sa internal linking. Lately kasi nagbabasa ako ng mga parang new strategies for B2B SaaS. Yan, ganyan. Tapos parang na-encounter ako isang website na sobrang ganda ng pagkakasulat niya. Tapos the way na ginagamit niya yung internal linking, talagang mapapaklik ka eh. Parang sundan mo yung susunod na blog post niya dito about dito sa certain strategy. Tapos nung time na yun parang may nakita ko nag-hire sila ng SEO growth manager ganyan. Napaklik ako. Parang na curious lang ako kung ano ba yung
paano sila nakaka-come up sa mga ganitong strategy? Ano yung way ng hiring process nila? Parang gusto ko rin gawin namin sa hiring process namin. Ganun. Ayun lang, parang way ng natural linking na hindi parang pilit usually. Agree. Paano ba makakaiwas, sir, yung mga beginners na kapag may isang strategy, ito, hot topic to ngayon kapag may nakitang SEO strategy na ginawa itong influencer na to, paano sila makakaiwas na hindi pala effective yun in the long run, pag trinay nila, yan. Nagsimula ako, biktima ako ng maraming ganyan Kasi, pero yung kinaganda nga, kasi may mga test sites ako. So, natatry ko muna sa mga sites na medyo low risk, yung okay lang kung hindi gumana or ma-penalize. Pero, yun nga, before at least, pag nakita mong gumana, and may sense naman siya in terms of yung future direction na tinitingnan ng client mo in terms of campaign direction, then dun na ako mas confident na i-propose or i-implement. Pero another way para makaiwas din siguro is, yun nga, parang mag-come up ka ng sarili mong first principles sa craft na to. Like, ako kasi, parang nag-start ako mag-vlog. Doon ko mas na-realize kung ano yung mga first principles ko. Na tipong, for example, lahat na, yung isa sa mga principles ko when it comes to doing SEO, parang lahat ng gagawin ko dapat align sa branding ko. Like, let's say, Kaiser the Sage. So, dapat na optimization process ko, parang align sa ano ba yung mga keywords na makaka-elevate sa branding ko, parang ganun. Ano yung mga types of content na makaka-align din talaga sa branding ko. Parang mas effective siya ngayon kasi yun din talaga yung gustong maging direction ni Google na eventually parang kung paano ang perception ng audience or ng real users sa isang entity, parang gusto niya ganun din yung pagkakaintindi niya sa mga entities niya. Let's say kilala ka offline tapos nadadala yun kahit na let's say mga Reddit post na kahit walang link pero na-mention ka, tapos maganda yung sentiment ng pagkaka-mention sa'yo. Eventually, I think right now, napipick up na ni Google yung mga ganun, na yung sentiments ng tao towards a brand, whether they are linked or not, para naintindihan nila na, okay, this brand is positive, para may positive perception ng audience sa brand na to. So, mas nagkakaroon ng bias. And yun, para sa akin, eventually doon din pupunta yung yung efforts ko na gusto ko yung byproduct ng efforts ko is yung mga users, maganda yung feedback dun sa ginagawa namin na initiatives. And one way to come up with your own principles talaga is through experience, reading, and then applying kung ano may mga natututunan mo. Kasi without application, mahirap din talaga sabihin kung ano ba talaga yung gumagana and ano yung hindi. And yun, kung talagang gusto mong tumagal din kasi sa industry na to, yung maganda rin kasi sa SEO, hindi lang naman siya SEO Kumbaga, very closely related na siya sa content marketing, sa paid, sa social media, and hindi ka maubusan din talaga ng pag-aaralan. And kung gusto mo matutunan lahat yun, yung pinamagandang gawin is talaga mag-invest sa sariling website. Kahit small blog lang. And doon mo i-implement yung mga gusto mong i-test. And siguro, mamili ka rin ng papakinggan. Importante rin na Kasi ngayon, parang daming na-hype din na Daming mga bago ngayon na lumalabas. Tapos, alam mo yun, biglang isang core update lang, mawawala na agad sila. Ako medyo, parang marami akong pinapakinggan na tao. Baga, I think both sides of the spectrum may fina-follow ako na tao. Like, sa mga old guards and agencies and yung mga malalapit talaga sa Google, like Lily Ray, si Glenn Gabe, sila Marie. And sa kabilang side, yung sila actually, nakilala ko lang yung mga yun, parang lately lang nung Wascon. Sila Matt Diggity.
Kasi matagal ko na Ay, matagal na nakikita. sila mata. Sila, Matagal ko na siya nakikita. Sila, pangalan nun, yung, yung writer. si Julian Goldie. Julian Goody, oo. Oo. Parang, sila yung mga lately ko lang nakita. And, Mm, parang, magkaiba talaga yung kaiba, ano. oo. As Yung in, approach, ibang no? iba. Approach, tsaka, although may benefits sa parehong sides. Pero ito yung challenge ko para sa lahat ng mga nagsisimula pa lang. Huwag ka pumili ng side. Yung pili mong side, yung sarili mong side. Sarili mo. So, Oh, nice. kasi may makukuha ka sa kabilang side, may makukuha ka sa isang side. Tapos yun, Nice. pagaluin mo na lang. Tapos come up with your own. Okay, okay. Yun yung pinaka-okay na approach ngayon. Thank you, sir. Thank you. In terms of napag-usapan na rin natin AI, sikat ngayon yan, and machine learning tools. Meron ka bang mga ma-share na strategy na related doon? Tapos sa SEO? Yeah, yung AI, especially ChatGPT, gamit na gamit ko siya for content talaga. Hindi content creation, more on Ah, content research, comparative analysis. Kasi merong tool na ginawa rin si Aleida. Yung pwede mong magkikiin ka lang ng mga URLs. Tapos mhm. yung generative AI na yung magko-compare for you. Na ano yung parang highlights, ano yung main difference ng content mo sa content ng iba. Tapos Okay. nakikita, parang at least doon, instantaneous yung feedback and insights na talaga nababawasan yung oras na kailangang gawin para Research. para ma-fulfill yung research na. And, kasi ngayon, medyo iba ako siya gamitan eh. Mas gamit ko siya sa coding lately. Okay. Parang like creating online tools, web app Tools. tools, Mhm. QA ng codes. Codes, yep. Doon ko mas ginagamit siya Hindi pa more on automation. Pero in terms of campaign strategy development, mas gamit ko siya sa content. Na tipong, like right now, kasi ngayon, mas focus ako sa pag-create ng mga middle of the funnel na content Mhm. assets. Mhm. So, instead of keyword research, mas tinatanong ko si Client. ChatGPT, Ay. si Chat, si client, tsaka si ChatGPT. Na Uh, parang, ano yung mga questions that are most likely asked by someone who's looking for a photographer, kunyari. mm, Tapos yun, bibigyan niya ako ng 30 questions, 50 questions, tapos titrim down ko na lang yung questions down to, let's say 15. Tapos out of those 15, doon ko pala i-check yung parang search volume data nung parang mga ganong klaseng intent. mhm. Okay. Tapos, yun, mas madali siya, kasi ngayon parang before yung mga task ko na abutin ako ng 2 hours, parang ngayon 15 minutes na lang kay ChatGPT. Kaya nga eh. Mm. Parang, siguro yun lang yung mga na-integrate ko ngayon na Kasi karamihan naman talaga, especially kung consulting, ewan ako, personally parang ang dami ko na kasing nagawang template before na medyo copy-paste na lang din. Na, kunwari, may bago akong tinatrabaho na audit. Parang may mga ma-encounter ako na problems nila na na-encounter ko na before. So, babalikan ko na lang yun. Or Mhm. minsan nasa mismong blog ko na i-copy-paste ko na lang, ilalagay ko na lang dun sa audit report. Okay, okay. Okay, sir. Sa mga recent core update natin, tingin mo ba best time pa rin na mag-test ng mga strategy ngayon? Mga kakaiba talaga. Yeah, ito yung greatest time for me. Ito yung greatest Nice. time na mag-come up ng mga new approach and new strategies. Kasi, to be honest, I think right now, karamihan ng practitioners hindi rin alam kung ano yung gumagana. Kasi maraming before yung talaga naging bala nila is let's say yung skyscraper content na approach na pinopular, pinopularize ni Brian Dean. 19. Mhm. And based sa mga na-observe ko since nung September na HCU update, maraming sites na ganun yung modeling ng content na tinamaan din. And most especially atong March na talaga yung target mga content sites. Oftentimes yung mga nag-invest talaga sa ganung klaseng
content approach, mga content sites, mga either they earn through affiliate or ads. Mhm. And ngayon, para sa akin, ito yung best time to formulate new approaches and new strategies kasi maraming parang blindly testing na lang din na hindi rin talaga alam kung mag-work pa to or hindi. And Oo. feeling ko siya, unahan na kung sino yung Kasi makakapag, makauna. Mm. sino makauna makapag-publish Bumili. ng mga case studies na Ayan. yung legit na recovery. Hindi kasi ngayon, mas madali mag-rank ngayon kung bago yung website mo. At tipong, Tama. or let's say, kunyari, nag-start ka last year ng website tapos hindi ka nasama sa classification ng HCU. Kasi feeling, ngayon, yung sa March, kaya marami nahirapan mag-recover kasi marami rin nagkaroon ng classification. Parang yun yung lesser known fact about HCU. Na meron siyang site-wide classification na very similar to how Panda and Penguin worked before. So, Okay. yung mga predecessor nung helpful content update, ganun yung ginawa. Parang pagka meron kang, let's say, fraction ng site mo is unhelpful or let's say poor content, parang damay-damay. Yung mga important pages mo na maganda rin talaga, nadadamay. So parang may ganun si March Core. So far, sa what most people have I observed. see. Oo. And Yun. Mhm. yes, sir. Go on. Ano lang sir, may isa akong strategy na gusto ko sanang itry kasi tapos make sense naman na parang especially yung mga client ko kasi na may content sites before na na-hit ng March core update. Lalo na kapag yung hindi sobrang baba yung traffic, yung meron pa rin kahit papaano mga 1,000 traffic per day, ganyan. I think ang sinuggest ko sa kanila, i-convert nila yung blog site na yun or content site na yun into something na makakapagbigay sila ng product or service. Tapos, kasi parang doon naglilin towards yung mga update ni Google ngayon na hindi nila tinatamaan yung mga e-commerce, yung mga totoong local sites na local SEO na may business talaga at mayroon na ring entities. So, yun yung sinuggest ko sa kanya. Pero hindi ko pa natatry. Sana gumana. Ano sa tingin mo? Meron bang pag-asa yung ganun? Yeah, kasama yun sa mga listahan ng tinatest ko na Okay. mag-start ng maglagay ng parang commercially driven na pages. Kasi pero yung problema kasi sa ganung approach, parang it can't promise na babalik lahat ng traffic mo. Kasi yung mangyayari nun, pipiliin lang ni Google yung mga content na mag-rank na aligned dun sa services mo or sa products mo. Kumbaga yung mga before mong content na Matataas. let's say mataas sila pero hindi talaga aligned dun sa products mo. Parang I don't think na they will Recover. parang will experience the same expected recovery dun I sa see. initial efforts mo to to provide service or content. Ako ngayon, mas tinetest ko for March core talaga is wala na akong pakialam sa isipin ni Google as a search crawler or as a search engine. Parang mas focus ko na talaga is yung potential customers and audience and how we can parang amplify the interaction once they are on the pages na we are trying to rank. Kasi feeling ko actually this one is backed by what has been happening na yung mas pinaka-importante ng metric na yun talaga is yung interaction sa page. And na-mention to a few times dun sa transcript ng testimony ng Google sa antitrust trial nila na yun nga yung nav boost, which is yung click data and yung interaction data ng user once they land on the page from the search result. So, parang mas importante na factor for them is yun nga kasi yung isa sa mga ultimate goals ni Google as a search engine is to satisfy the searcher's intent. And one way for them to measure that is yun nga, to measure the experience as well once they are on the ranking page. Na once na doon sa page, parang ngayon mas for me, parang mas focus ko is to optimize yung next action. Parang Okay. next expected action yung So whether it's clicking to another internal link na magpo-point sa isa pang blog post or sa service. Pero ako, Downloads.
Yeah, downloads. Ako ngayon, ito personally, pinaka-target ko is yung next na silipin nila is yung about the author or about page ng site. Okay, okay. Kasi it means na you're doing something na Interesting. makes your audience more interested about you, about what Nice. you do. Okay. Na yun nga, na parang kunwari, dun, papasok din yung information gain. Na tipo kunwari, sobrang galing nyo mag-come up ng content ideas na kayo lang yung meron nun. Or parang may nai-insert kayo na ideas na kayo yung first na mag-publish about sa ganun. Oftentimes yung parang journey ng readers is kunyari, especially if they're first time site visitors, na pag land doon, tapos parang yung galing na ito. Tapos sino ba to? Ano ba background na itong nagsulat na to? So yun yung parang kinocultivate ko ngayon na experience Nice. through our optimization. Nice. So more on boosting yung nav boost niya. Okay, sir. Medyo i-align ko lang yung nasabi mo about interaction and yung mga metrics na tinitignan natin kapag nag-interact yung mga users pag land sa isang page. Kasi lately merong nilabas si Google, pero matagal niya na itong sinabi. Yung pinalitan niya yung I think, nakalimutan ko yung pinalitan niya, about Core Web Vitals. Ngayon, ginawa na niyang INP or tinatawag na Interaction to Next Paint. I think ngayon time na to kailangan na nating maging concern dun sa mga metrics na tinitignan ni Google, like yung average duration sa page, ganyan, or yung pag-click ba ng mga buttons, or yung pag-scroll down, yung mga key events na nakikita natin sa Google Analytics 4. Yeah. Ayan. So parang yun, naka-align siya dun sa sinabi mo kanina. Yeah. Actually, nakalimutan ko na nga yung part na yun. Pero align nga siya. Tama-tama lang. Kaya yun. Sige sir, isang last question na lang siguro kasi medyo napahaba na tayo. Ngayon, sa tingin mo, ano yung papupuntahan ng SEO para bigyan natin ng idea yung mga bago? Yeah. Honestly, it's hard to tell. Pero one thing for sure, hindi mawawala yung search. Hindi rin mawawala yung SEO kasi parang embedded na yung search as an activity, as a necessity for humans. Ganun nakalalim yung na tipong in fact naging verb na nga yung Google na pag may i-Google mo. Diba? But na siya. I think it will still be a huge part of future generations. Even though kahit lumipat pa siya kasi ngayon may mga studies na yung younger generation parang yung primary source of info nila is TikTok. More than Google. Pero mas search pa rin yun. Mas search engine lang nila. Na tipo ko na naghahanap ng recommendations for ano yung mga okay na Airbnb sa Zambales. Parang mga ganun. Parang medyo yun yung ginagamit ng mga mas bata daw, sabi. According to studies. And even with product recommendations, di ba? Kunwari, ano yung best na let's say, credit card. Kadalasan, siguro yung mga younger generations, mas preferred na yung video content. Which I think is also a path na Google is trying to tackle din. Like yung, they're trying this new search feature, yung perspectives. Yung pinapresent nilang search results is, mga TikTok videos. Social medias. Mga reels. Yeah, from social media and YouTube shorts. Pero, yung isa sa mga naging parang worrying siguro na factor for the future of search is yung AI overviews or what we used to know as SGE, yung generative AI results. Pero right now kasi it's hard to tell pa kasi ang pangit ng results ng AI overview. And I've been since 2010, 2011, I've been actively observing search results and ngayon I can honestly say na ang pangit ng search results ni Google even with yung organic na parang I think nahirapan sila i-manage yung machine lang mismo yung nagde-decide kung ano yung weighted na ranking factors. Okay. But it all comes down to how do you future-proof your campaigns? And to me, and I think this is very true for many,
na the best way to approach SEO talaga is to align your efforts with the overall branding efforts Nice. ng campaign. Kasi, ngayon, parang ngayon, mas importante sa akin ng mga metrics is nag-increase ba yung branded searches natin? Yan. Kasi the more people search about your brand, the more na na-assimilate ni Google na highly related yung brand mo to certain Product. product or certain generic terms Mhm. na eventually pagka may mga nagse-search na ng generic terms lang kasama ka na sa bias Oo. kasi marami nagse-search dyan ng and yun nga parang aside from that parang yung mga let's say mag-push through pa rin si Google dun sa AI overviews, which is, I think, it's a panic move talaga. Kasi parang feel ko nagpanic lang sila na ang bilis ng development ni ChatGPT. May search engine na si ChatGPT, may Perplexity. Mhm. So parang panic move lang din talaga siya. And yung common patterns through all these new generation of search engines is lahat branding talaga yung nagsasucceed, nagta-thrive. Like let's say, if you search for best digital bank in the Philippines, yung mga lalabas dyan, mga branded na sites na rin talaga. And like let's say, sa AI overviews, lalabas dyan yung isa sa mga client namin. Actually, number one pa nga yung client namin sa i-represent ni Google AI overviews. Pero yung, if we track back kung paano nangyari yun, isa sa mga ma-justify namin na efforts namin na nag-enable for them to get somewhat yung result na yun is yung content seeding efforts namin. Yung link building efforts namin, nag-focus sa ganong klaseng angle na more on content seeding. Na yung trinay namin i-acquire is yung mga inclusion sa list na let's say mayroong mga listing ng top ganitong product or top ganitong service. Yung naging approach namin is to try to approach those public publishers na what are the ways for us to get included in your list. Tapos syempre, Ano kadalasan, sir? Ano kadalasan requirements nila? marami dyan nagpapabayad, syempre. Oo. Pero marami rin dyan, pwede mo bigyan ng angulo na, yun nga, i-feature namin kayo sa newsletter namin, na ganito karami yung readers, or yun, meron kaming blog about ganito, na pwede namin slightly promote yung content nyo or product nyo. Or yung pinaka ideal is yun nga, known entity kami sa space na yan, and we back it up by mentioning na we were also featured by these sites. Like, yung may isa akong template na requesting for inclusion. Tapos sinabi ko na yung site namin was featured by HubSpot, by Shopify, by Wired, for the same exact list na you have. So parang justified yung pag-pitch na na it proves that we deserve to be included in your list. Parang ganun. Thank you, sir. Thank you. Okay, doon na natatapos yung topic natin. As much as possible, gusto ko pa magtanong. Pero yun nga, medyo over na tayo sa time. Saan kayo, sir, pwedeng i-follow ng mga nakikinig sa atin? Saka meron pa kayo gusto i-promote? Wala akong masyadong pinopromote lately. Pero yun, kung may mga tanong kayo, pwede sa Facebook, add nyo lang ako, Jason Asidre. Pero hindi ako masyado nag-messenger pala. At Twitter, yun, at Jason Asidre. And sa blog. Sa blog ko, Kaiser the Sage. Yan. Follow niya, napakadaming information na makukuha kayo, especially sa mga nag-link building. Yeah. And eto, lesson known fact about me. Parang kahit sa sa international space, mas kilala talaga ako sa link building. Pero konti lang yung nakakaalam na parang mas talaga ako sa mas well adapt ako sa technical SEO. Okay. Na parang actually ngayon siguro 60% ng hawak ko na campaigns lahat talaga purely technical SEO. Okay, nice. Okay, hanggang dito na lang tayo. Follow nyo kami sa aming mga channels like Spotify, sa Facebook. Meron kaming group dyan. So, lalo na doon sa mga nakikinig. Marami pa tayong i-invite na mga experts sa Philippines para makasama natin dito sa SEO Kwentuhan. So,
Yun lang, magpapaalam na kami at salamat sa pakikinig. Salamat. Thank you.